kung isa kang natural physique athlete at gusto mong mag-compete, baka ito na yung taon para sa'yo. 2024, maraming shows na paparating, maraming federation ang magpapalaro. Sulit na sulit ang prep kasi marami kang pwedeng palagariin na mga show. Simulan na natin agad, di na ako magpapatumpik-tumpik. April 7, Gaway-Gawayan Festival. Sa Isabela to guys. Last year, nilaroan ko to. Nakuha natin yung overall. Dalawa kami ni Jason. Okay, so alam ko may natural category dito and registration link nasa description din. Lalagay ko yan. Okay? Pros pala. I-discuss ko rin yung mga pros and cons ng mga show. Pero sa Isabela Gaway-Gawayan, ang pros nito is yung mga iba sa inyo na naghahanap ng sponsorship. Yan. Dito ako na-discover ng JFit. Dito ako naging JFit athlete nung naging overall champion ako dito. So, magandang opportunity to para dun sa mga naghahanap ng sponsorship, sa exposure sa mga brands. So, maraming brands na nakatingin dyan pa lang sa first show. Especially JFit and Supplement Hub. Iba pa siguro mga brands. So, I'd suggest na laruan nyo na to kung nag-start na kayo mag-prep ngayon. Next, WNBF PH7. May 18, Chiang Kai-shek. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko sa venue, pero dito rin ito ginanap last year. WNBF ay isa sa mga pinakamalaking natural federation dito sa Pilipinas. Medyo pricey nga lang yung registration, yun yung medyo con. Pero quality naman kasi at least kumpiyansa ka na puro natural talaga yung nandun. Kasi napakahigpit. Meron silang drug test, meron silang polygraph test. Basta marami pa silang test na nire-require bago ako makasali dyan. And actually, band ako dyan. Next, NBAU May 25 sa Ayala Circuit pa rin kung saan siya laging ginaganap. Last year, yes, naglaro ako ng NBAU at siguro yung iba sa inyo nagtataka, di ba November yan pinapalaro yung NBAU? Ba't ang aga ngayon? NBPH ang magpapalaro sa May 25 guys. I don't know if same sila ng organizer ng NBAU pero I think parehas lang. NBPH is mas maaga. I think, hindi ako sure, pero I think magpapalaro pa sila sa November ng isa pang show. Okay, wala pang announcement. So far, ito pa lang ang announcement yung May 25. Pros ito guys ay kung nag-ipon ka ng medals, I think, napakarami nilang categories na pwede mong pagpilian. Napakaraming division, may beginners 1, 2, 3, 4, 5, may below 35, may below above 35, may mga ganun pa. Sobrang dami. So, syempre, mas maraming category, mas maraming division, mas malaki yung chance mo na makasungkit ng medal or multiple medals. Diba? May mga kilala ko dyan na lumalaro ng NBAU. Nakakasungkit sila ng 5 medals sa isang show lang o 7 even, 'di ba? So, maganda rin siyang pang flex sa profile nyo, lalo kung nagbi-build pa lang kayo ng pangalan sa coaching, sa bodybuilding industry, 'di ba? May maganda rin yung start nyo kasi ang dami nyo na agad medal. Okay, next is SSA. My God, guys, ang ganda nitong show na to. June 9 sa Palacio de Manila. Last year, October, lumaro din tayo dyan sa SSA at nakuha din natin yung championship dyan sa Men's Physique Tall at sa Classic Physique Tall. Okay, so ang kinaganda nito guys, actually isa siguro to sa mga pinaka-favorite kong show ngayong taon. Isa sa mga pros nito is nagpapalabas sila sa Japan. Pwede ka nilang paliparin papuntang Japan. I-sponsoran ka nila. Part nung gagastusin mo papuntang Japan para mag-compete is bayad na, di ba? So, ang astig. It's a good show guys. Sana marami nang mag-participate ngayon kasi last year parang hindi pa siya masyadong kilala ng tao. Kaya konti lang yung sumali. Although medyo marami naman, pero lahat bumuho sa NBAU. Next natin, June 16, Batang Hipe Classic. Sa Palacio de Manila din yan. So, eto guys, isa to sa mga nilulook forward kong event this year. Kasi last year, ang ganda ng event ni Master. Shoutout sa iyo, Coach Wins. Ang daming pumunta, ang daming nanood, ang daming brands na nag-participate, nag-sponsor at nagbenta dun sa venue mismo. So, win-win para sa lahat. Win-win para sa brands, win-win para sa mga nagpwesto sa booth doon. Magandang exposure siya sa mga bagong athlete pa lang, na nagsisimula pa lang, ganyan. Actually, para doon talaga ginawa yata ni Master yun. Para sa mga newcomer na athlete na first time pa lang. Kung di mo first time, mga second time o third time pa lang sasalang sa stage. So, it's a great experience, guys. Sana masampahan nyo rin tong stage na to. Okay? Batang Hipe Classic, June 16. See ya. Warriors Gauntlet, June 29, Juan Ayala, Makati. RP Fit Media yata to. Oh, ito yata yung palaro ng RP Fit. Ang maganda dito guys, may natural category at bukod sa may natural category sila, ito-drug test ka bago ka pa sumampa sa stage. I remember, hindi ko alam kung sino yung athlete, pero may parang nagre-register sila tapos may pinag-drug test daw.
sa natural dapat siya lalaro, tapos lumabas sa drug test na may ganito ganyan, sorry, akit ka sa open. So, dun pa lang malalaman mo na tested talaga yung event. Kasi if nalaman nila, lumabas sa drug test na may tinake ka na something, iakit ka nila sa open. So, dun pa lang malalaman mo na. And may instance na talaga na nangyari last year. So, alam mo yun, na ini-implement talaga nila na maging strict sa drug testing. Which is ayos. Isa pang pros nito guys ng RP Fit, kung makukuha mo yung overall championship, pipili ka ng show abroad na gusto mong laruan tapos i-sponsoran ka nila. Full expense paid yata? I'm not sure. Pero ayun, may sponsorship ka kung gusto mong lumaro. Tapos ikaw pipili ng show na gusto mong laruan abroad. Try nyo na rin, daanan nyo na rin. IFBB Nationals, July 6 sa Palacio de Manila din yan guys. Last year guys, walang natural men's physique sa categories nila. Nakakatuwa na siguro nakita nila yung outcome ng mga natural shows na ang dami namang lumalaro ng natural na men's physique. Bakit pa natin inalis? Balik natin, tara. So ayun, this year, meron na ulit men's physique na natural. Natural tall, natural short, natural newcomer, and meron na. Okay, so nakakatuwa kasi ako yung last na nag-champion dito guys bago nawala yung natural category. And sobrang nakakalungkot nung tinanggal nila. Kasi isa to sa mga pinakamalaking show eh. IFBB Nationals yan eh. Tapos inaabangan ko talaga kung sino mag-champion sa natural category. Kaso ayun, tinanggal nila. So sayang. And at least binalik nila ngayon. So mas masaya, mas dagdag sa dadaanan na shows. Tsaka guys, isa to sa pinaka-prestigious na show, mas pinaka-kinikilalang show sa Pilipinas. Okay? So, lahat ng men's physique athlete, dito talaga pinapangarap sumampa. O, hindi nga lang men's physique, lahat ng bodybuilding athlete, dito pinapangarap sumampa. Parang di kompleto yung experience mo kapag di ka pa nakakasampa ng nationals. Alam mo yun? So, yeah. IFBB Nationals, guys. July 6, Palacio de Manila. Next natin is FOMO Wars, July 14. After to ng Nationals, FOMO, may mga products sila na ang cute, mga pre-workout na gummy candies, ang kulit lang. If you want to be one of their sponsored athletes, I think magandang chance to para makilala ka nila, para ma-notice ka nila, para kunin ka nila. May supply ka na ng pre-workout, gummy candies. Hey! Shoutout FOMO Wars, July 14, laruan yan. Next is July 27, WFF, Philippines. I'm not sure kung may venue na sila, pero dito sa list ko kasi nakalagay pa lang Manila. Hindi ko sure kung nag-announce na ba sila kapag in-upload ko tong video. Pero yeah, July 27, WFF Philippines. Maganda to guys kasi parang nationals din nila to. WFF guys, WFF and IFBB, magkaibang federation sila na nagpapashow sa iba't ibang lugar, regional sa Pilipinas. And meron din silang nationals. Yung IFBB is mauuna, and then after nun, July 27 naman, yung WFF. Which is maganda rin laruan kung exposure sa brands. Ang habol mo, marami akong kilala na athlete na lumaro ng WFF na nakilala at nakita ng mga brands. And ngayon, may mga sponsor na sila. Diba? Ang galing lang. So, dagdag exposure. Tandaan nyo guys, mas maraming exposure sa mga brands, mas mataas yung chance na kukunin ka nila as brand ambassador, as brand athlete. KG Classic, August 3, Palacio de Manila. August 3 guys, pagsasabihin ko na. Kasi KG Classic, alam naman natin KG Classic, parang isa na yan sa mga pinaka-magarbo na event dito sa Pilipinas. Parang isa yan sa mga pinaka-inaabangan na men's physique event dito sa Pilipinas. And this year, surprisingly, naglagay na sila ng natural category. At ang nakakatuwa dito guys, trinabaho talaga ni Boss KG yan. Hinaanapan niya talaga ng qualified na drug testing. Kasi trinabaho niya ni Boss KG na gusto niya reliable talaga yung kukuhanin niyang drug test lab para to make sure na walang makakapasok na kargado talaga dito. Natural talaga. Yun nga lang guys, ang nakakalungkot dito, August 3, kasabay niya rin yung INBA o yung PNBA. Natural Olympia Qualifier to. So, kapag nanalo ka dito, alam niyo naman yung Mr. Olympia, yan sila C-Bumps. Ngayon, merong version nun na pang natural lang. So, ang qualifier nun, dun sa Natural Olympia, is etong show na to. Sila yung magpapadala sa'yo papunta doon. Nakakalungkot nga lang kasi pinagsabay nila August 3. Yung isa sa Palacio de Manila, yung KG. Yung isa naman sa Chiang Kai-shek kung saan din gaganapin yung WNBF. So, parang pipili ka. Ano ba gusto mo? Yung prestigious na event, maganda yung pagkaka-initiate ng program. INBA, PNBA, I believe maganda rin naman siguro yung flow ng program. Pero mas maganda yung opportunity dito. Kasi papuntang Natural Olympia to eh. So, pipili ka kung KG ba o INBA. I hope
may mag-move ng date. Kasi sayang. May mga bakante pa naman dito. Actually, pwede silang mag 1 week before o 1 week after. Sana may isang mag-move, mag-adjust. Alam mo yun, para more chances sana sa mga natural athlete natin. Para hindi sayang yung prep, di ba? Para madaanan na din nila kung sakali. So next natin, August 10, A1, 50,000 pesos sa overall natural champion. So napakalaki nun guys, napakalaking amount nun. And 1 week to after ng kg. Napakalaki din ng price para sa overall natural. 50 rin ba sa kg, Ben? 50,000. Biruin mo paano kung mag-overall ka sa kg, natural men's physique, 50,000, tapos mananalo ka next week. Sa A1 naman, overall pa rin ang natural men's physique. Eh di may 100k ka na agad in 2 weeks. Laruan niya yung dalawang show na yan. Napakaganda niyang show na yan. Palacio de Manila parehas, August 3 and August 10. Etong next show natin, hindi ko sure kung magtutuloy. Wala pang further announcement, pero nakalagay lang dito sa list ko is K5 Reserva Bodybuilding Championship. So, K5 guys, isa yan sa mga brand na pausbong ngayon. Sa September 8, magkakaroon sila ng bodybuilding competition sa Palacio de Manila. Yun yung details na nakalagay dito. Hindi ko alam kung babaguhin pa nila to. Sana makapag-release na rin ng poster soon para mas concrete yung details. And next is November 1, Familia Liberica x Hipe. Parang collaboration yata to ni Coach Wins sa Familia Liberica. Yung nagpalaro sa Batangas last year. Basta maganda yung palaro nila. Kung naaalala kong tama, ito yung may nagsusuntukan pa. Yung parang may octagon pa sila. UFC octagon, parang gano'n. So habang nagba-bodybuilding sa kabilang stage naman, may mga nagsusuntukan. May mga nag-UFC doon. So, masaya rin. And sa October guys, ito yung last sa list, SSA. So yeah, may dalawa silang show ngayon. Isa yung, anong date nga yun? Isa sa June 9 at isa sa October. Wala pang details kung kailan sila magpapalaro sa October, pero nakita ko lang sa page nila. So yan guys, ayun yung mga shows na announced as of March 25. Sana, kung di man lahat, sana marami kayong mga laruan. Alam nyo guys, as a natural athlete, kailangan pag nag-prep ka, sulitin mo yung prep mo, laruan mo lahat ng pwede mong laruan, sampahan mo lahat ng stage na pwede mong sampahan, alam mo yun. Kasi bihira lang bihira ka lang magpa-prep, hindi ka naman pwedeng mag-prep taon-taon. Paano ka lalaki sa natural athlete? Kailangan mo ng mahabang panahon para magpundar ng muscle. Okay, so isang labasan lang pero solid na labas. Sagasaan mo lahat ng show na pwede mong sagasaan. No? And magandang opportunity rin to guys para makilala kayo. Ayun nga, paulit-ulit ko nang sinasabi yan, paulit-ulit namin sinasabi. Kung gusto nyo makilala ng brands, kailangan labas kayo ng labas sa competitions. Hindi naman kailangan palagi mag-champion Kailangan lang mapakita mo yung best mo. Mapawaw mo yung mga nanonood. Mapawaw mo yung brands na gusto mong makuha, na gusto mong akitin. Diba? So, if curious kayo kung sasampa ako, if magko-compete ako ngayong taon, siguro, hindi ako magko-compete ngayong taon. Magpapahinga ako at magpapahinga ang aking bulsa dahil napakamahal mag-prep guys. Yung mga nag-compete na, alam nyo yan kung gaano kamahal ang budget pag nagpa-prep. Sa pagkain pa lang, gym membership pa, tapos yung sa oras pa, ang dami mong pagkakasya mo sa schedule mo yung oras ng training at ng trabaho at ng kung anumang activities pa yung ginagawa mo sa araw, di ba? Sobrang nakaka-stress at nakaka-stress din sa bulsa. Kailangan pagplanuhan ng maigi. Okay? At sa mga naka-prep dyan guys, good luck sa inyo. I wish na maibuhos nyo, maipakita nyo yung best nyo ngayong season. Kasi napakaraming opportunity ngayong 2024. At nakakatuwa na dahan-dahan nang napapansin habang patagal ng patagal, parang mas dumadami yung mga natural shows dito sa Pilipinas. So, mas maraming athlete, lalo yung mga nagsisimula pa lang, naiengganyo na mag-compete. Kasi ako guys, dati nung nagsisimula pa lang ako mag-gym, wala sa isip ko mag-compete kasi isip ko kailangan mong kailangan mong magkarga ng steroids para makasampa ka sa stage. Pero ngayon, alam mo yun, mas magiging malapit sila sa reality na kahit hindi ka pa tumawid dun sa kabilang mundo, sa mundo ng mga enhanced, kaya mong sumampa sa stage, kaya mong ipakita, kaya mong i-showcase yung tiyaga at yung dedication mo sa fitness. Diba? Nakakatuwa lang. So, yun. Next video guys, abangan nyo. Gagawa ko ng video para makita nyo kung sino yung mga natural athletes na lumabas last year para ma-observe nyo sila siguro kung gaano sila kasipag, gaano sila ka-dedicated, paano yung lifestyle nila, yung work ethics nila, at ma-check nyo rin kung lalaro ba sila this year. Para makita nyo kung sino yung mga abangan, panoorin nyo sa next video. Bye guys. Cheers.
Bye-bye!